Hello again mga ka-crypto, welcome back. Habang hindi tayo busy nagbi-breeding sa Axie, naghahanap tayo ng mga play to earn at merong nabanggit yung isang ka-crypto natin, si Agustus Roman Medrano. Pa-review naman po next yung Binamon or Binimon. So this is Binimon. I think this will be a review and a tutorial at the same time. Kaya medyo mahaba-haba po konti. At kung interesado kayo, just keep on watching because I think this could be a match for Axie Infinity. Baka ito yung makakapatas sa Axie Infinity o maybe it will be the Axie Infinity Killer. Tingnan natin. Paano ko nasabi ang mga yon? Kung tingnan natin itong Binamon na ito, tingnan natin yung documents nila. Ang sabi dito, Binamon is a, or paano ba pronounce nun? Binamon is a virtual pet NFT game combined with elements of an idle RPG. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia, characters, items, land, and players are also connected to fight in PvE, PvP modes and receive cryptocurrency rewards. So it will be exactly the same as Axie Infinity. So yeah, naghahalongkat ako ng mga games, na mga play to earn at nakita ko din yung mga banggit ng mga ibang crypto natin dyan like Crypto Blades and it is play to earn yung mga Crypto Blades na yun. Kaya lang, I'm actually looking for something similar to Axie Infinity na pwede mong maipalaro sa iba. Anyway, tuloy natin. As I said, ito ay similar to Axie Infinity. At kung tingnan natin, meron pa silang story behind it. Kung interesado kayo, you can read the story behind it. May istorya yung game nila as almost every game may story. So the same as Axie Infinity, elements of Mon, maybe short of monster. 8 parts, head, body, tails, ears, face, skin, horns, wings. 3 forms, baby, teenage, adult. Damage, defense, HP, magic points, class, rank, level. So yeah, maybe it will be the same as Axie Infinity. So ito naman ay may mga race. So may dog, cat, unicorn at saka titan. At meron silang evolution. Gaya din ng Axie Infinity noon. Ewan ko kung matandaan ninyo. Ang Axie Infinity noon, kung mag-evolve ka ng egg, it starts with egg. Tapos maging, I think there was an stages. Nakalimutan ko na kung ano yung mga stages na yon before it will reach adult. Ngayon na mag-wait ka lang ng 5 days and then makuan mo sa adult. Pero ito ay meron silang evolution, baby, teenage, and adult. At mayroon silang mga rank starting from rank E. And you can keep reading on their leveling up systems and their statistics and skills. Like may mga iba't ibang race sila, like almost similar to, well, exactly similar to Axie Infinity na merong aqua, bird, and beast, and dawn, at saka mga mechs. Ito naman ay cat, dog, titan, unicorn. At every race, meron silang sari-sariling characteristics. Like yung cat, high agility, yung dog, balance. Ito siguro ang pagka-aqua ng Mon or ano bang pala nun? Binamon. So yan po ang mga kwan nila, characteristics nila. And eggs, magsimula sa eggs. At ang pera pala nila, kung sa Axie Infinity ay SLP, dito naman ay magiging, ano bang tawag doon? AMB, Ambrosia. So, yan ang Ambrosia. At according to them, ang Ambrosia din ay magiging yun ang nakukuha mong reward sa PvE or PvP na magagawa nila. At ito ay running, the whole Binamon ay running on Draknet chain. Ang Draknet chain na ito ay similar to BSC network. Ito naman ay ibang network. Like I said, ito ay partially tutorial din. At ang Draken token at the moment is only almost 3 cents. It's gone up. Maybe because of this game. So, yep, Ambrosia. Yan po ang token nila na ma-earn mo. Same thing with SLP. So, dito naman sa Axie Infinity, ang tawag nila is breeding. Kung mag-combine ka ng dalawang character, dito naman ay fusion. At ito yung stats na mangyayari.
So kung mag-fuse ka ng 2 mons with a level of E and D, you will need 2 A and B to fuse them, and it will increase kapag nag-increase din yung level ng i-fuse mo. Ay, ang laki pala ng fuse mo dito, 7 monsters. So 2 monsters at magka-level E. Ano bang ibig sabihin nun? E to D. So dalawang monsters E para level up mo siya ng D. And 3 monsters D para ma-level mo ng C. Abay, mas mahirap to. At meron pa siyang, yan, mas maganda para mabasa natin. Meron pa siyang result of fusion. Kaya may chance ang mag-fail. At kung mag-success naman, may bonus stats will be added for every part of the new moon, the new mon. For cross-class fusion, the new mon's class will be determined by their new body type. Okay? So, medyo mas maraming mechanism na mangyayari dito kasi may chance pa na mag-fail. At may mga class system pa sila like fighter, archer, mage, tanker, support. So maybe when they make the PvE and PvP, maybe it will be a team of 5. May 5 kang players or monsters. We will see. At yung leveling system nila, maximum level is 100. So if you're playing the PvE, you can level up. Stats and skills. So, dito sa document din nila, may mga reference dito na gusto kong tingnan nyo din para makita nyo yung paano gagawin. Like I said, you will need the Dracnet chain, and there's a tutorial here how to add the Dracnet chain on your MetaMask. Very simple. Kung marunong kayo maglagay ng MetaMask at saka yung BSC network, so that means this is very easy for you. At meron silang explorers din, at dito mo mabibili yung Draken token. DRK token. So, balikan natin itong Binamoon. You can install it to play on a App Store in Google Play for Android. I just downloaded mine on a apps from the App Store or from TestFlight, and we will see that later on. Anyway, like I said, you need the Dracnet chain to connect. So if you are on the on the network, you can click on Dracnet at mag-click ka lang ng yung account na gagamitin mo. Dito meron akong 1053 DRK na naigawa ko na, pero on this review and tutorial, sasabihin ko kung paano mo may lagay yun. Sa paglalaro nito, kailangan mo ng DRK token kasi you need the DRK token to buy monsters or mon. Parang parehas din ng Axie Infinity na ang gagamitin mo is F. Pero dito, kasi nasa Dracnet chain sila, ang gagamitin mo ay yung DRK token, which is only 0.02 cents. Pero sigurado ko ito ay biglang tataas kung mag-click ang game na ito. Anyway, yan ang mga natin. Ngayon naman, paano ka makakakuha ng DRK token? What you'll do, kung puntahan nyo itong CoinMarketCap at i-click nyo lang itong Draken Exchange, open link tab, at mapupunta kayo sa Draken Exchange at magkoconnect itong MetaMask ninyo. Just sign in. Ngayon naman, kung nandito na kayo, punta lang kayo doon sa wallet. Tingnan nyo yung menu dito sa left hand side. Meron meron silang wallet. At kung tingnan nyo dito, meron silang BNB, BSC, BIP20. At dito tayo mag-deposit. Yung mga ka-crypto dyan na sumusubaybay sa atin, nanggaling naman tayo sa BSC. So, alam nyo naman yung mga ApeSwap, PancakeSwap na yun at doon kayo kukuha ng BNB. So, just click on deposit at lalabas ang iyong wallet. I-copy mo lang yung wallet address mo at punta ka doon sa wallet mo sa MetaMask at mag-transfer ka ng BNB dito, which is, andito tayo sa Binance Smart Chain na wallet ko at mag-transfer tayo ng 0.6 BNB. Mag-send ako dun sa wallet address ko na yun at ang ilagay ko ay 0.6 BNB. Tapos next, confirm. Hintayin nyo lang na matapos yung transaction. Kung natapos na yung transaction, ibalik nyo ito, MetaMask ninyo sa Drackchain network. Punta kayo sa Drackchain at i-choose nyo yung wallet account na i-connect ninyo. Ngayon naman, i-refresh ko ito para mag-refresh yung balance kung may papasok. Kada refresh nyo po is you need to sign the signature. It doesn't cost you anything, so it's okay. Sabi dito, depositing 0.599 BNB. Successful. Pero wala pa kayong makikita dito. So, refresh it again. Naging 0.59999 po. So I think Dracnet chain is taking a little bit of transaction fee, pero hindi naman karamihan. So i-reset, so i-refresh natin to, sign again, still not appearing.
Ayun na, meron na. So, kung tingnan nyo yan, meron na akong 0.5998. Ayun naman, ito yung siguro mas mahirap sa mga iba, mga hindi nakakaintindi ng trading. Anyway, kung ipunta nyo naman dito sa second menu na ito, DRK Dex, ipunta nyo dyan. At kung puntahan nyo dito, meron akong mga choices, DRK BTC, DRK TRX, at merong DRK BNB. At meron tayong BNB dito na 0.599. Kung makikita nyo yan, ito ang gagamitin nyo kasi mag-buy kayo ng DRK. Kung gusto nyo makabili agad, gamitin nyo tong limit. Pero i-click nyo yung itong price na ito para hindi pa kayo maghintay, mabili nyo agad. O kaya, click on the market buy at mag-buy kayo ng kung ilang DRK na gusto nyo, kung 5,000 DRK. Pero ang gusto ko kasi mas maganda kung ilalagay ko sa limit at saka doon sa price na yun na yun no, 00.94 BNB ang price niya. At pag ilagay ko itong amount o kaya itong lahat ng BNB ko, makikita ko kung ilang DRK token ang makukuha ko. Lagay natin lahat yan. Yan, mga 6,000 ang makukuha ko na DRK token. So, i-buy ko yan. Buy. At buy order placed successfully. At kung tingnan nyo dito sa baba, yung mga sanay na sa trading, alam nyo na ito. At ito yung history ninyo. At sabi dito, field. At kung tingnan nyo dito sa taas, meron na tayong 6,352 na DRK sa wallet. At kung tingnan naman natin dito sa MetaMask natin, wala pa. So, ang gawin natin, i-transfer natin itong DRK token natin dito. Kasi itong DRK token natin na nabili natin ay napunta sa wallet natin. Andito naman siya, tingnan nyo siya. Meron siyang 6,000 doon. So, ang gawin natin, i-withdraw natin ito. Copy muna natin yung wallet address natin doon sa DRK chain, sa MetaMask natin. So, i-withdraw natin yan. I-click natin yung wallet natin para ma-paste. Tapos, ilagay natin lahat yung maximum na DRK token natin. Yan, lahat yung DRK token natin. Tapos, send transaction. Sabi dito, withdrawing, and then withdrawn successfully at nawala na. So, pag tingnan natin sa MetaMask natin, meron na tayong 7,000 DRK. Ngayon naman, meron ka ng DRK token. Pwede mong balikan itong Benemon website nila. Lahat pala ng mga links ay lalagay ko sa baba para diretso na doon nyo na lang tingnan. That's the homepage at dito naman yung buy page. Ay, sorry pala, meron pala akong nakaligtaan na step. Mag-register ka pala dito para makagawa ka ng account mo, which is very easy. Maglagay ka lang ng email address at password and verify your email. Kaya meron na akong account dito. That's why it says my account. At yun yung email ko. At syempre, ito ay makukonect din sa MetaMask mo para makabayad ka. So yan ang mabibili natin. So paano tayo makakuha ng magandang mabili dito? Ano bang gusto natin? Diba sabi kanina dog is the well-balanced one? So tingnan natin. Bakit ito yung napakamura? May mga rank D, rank C, at meron pa silang mga paano ito naging archer? Bakit daw ito naging archer? At saka naka-rank D na pala ito. I-cancel ko lang yung mga signatures. Hindi ko bibilhin yun. Tingnan nga pala yung natin nung anong diferensya ng mga ito. Rank D at saka itong baby na ito. Bakit wala yun? Ito ay level 1, rank E. HP niya is 18 at MP is 13, armor is 51, damage is 47. Dog ang breed, pero tingnan natin itong isa, yung 750. Ang HP niya is 18, parehas din sa kabila, 1351. Mas malakas pa ang armor nito, pero ang pinagkaiba lang ng mga ito ay yung rank nila. So, iwan natin. For this tutorial purposes, magbili tayo ng mga mura. So, bilhin ko yan. Saka yun, latest sabi about lowest price, 155. Ang diferensya ng mga ito, pare-parehas yata 18, 13, 47, 51. Abay, malungkot. Okay, bilhin natin to. Bilhin ko ito. Isa, buy. At syempre, pag mag-buy ka, i-confirm mo din dito sa MetaMask. Confirm. Hindi ba yun? Yun. Successful. Seller, buyer, hindi binigay ang kwan. Yung mga kwan lang ang binigay. Hindi gaya ng kwan na may pangalan ng Axie. So, ito na ang sa atin. Sabi dito, pwede ko nang i-sell. So, binili natin yan ng magkano? 155 DRK. Binili niya ng 148. So, kung punta ulit tayo sa buy, may unicorn. Click natin ulit yung dog at saka lowest price. Click naman natin to. Parehas din ang stats niya. Tapos i-buy natin. Buy ulit. Confirm. Ayun. Naging sa atin na. So kung punta tayo doon sa home, yun yung mga binili natin.
At saka punta tayo doon sa dashboard. Ang transactions natin ay ito, may inventory. Ngayon naman, kung punta pala kayo dito sa my listings, doon sa sell, at i-click nyo yung inventory, lalabas yung mga binimon ninyo, kung pwede nyong i-sell. Ngayon naman, paano natin ito laruin? Wala yatang PC version nito eh. Tingnan natin, sana meron PC para hindi pa tayo mahihirapan. Check ko lang kung pwede kong may pakita dito yung screen ko dito sa phone ko. Kung titingnan nyo dito sa left side ko, dito yung phone ko at makikita nyo itong app na ito, Bynamon. Na-install ko na yan. So, i-click natin. Ganun ang lalabas. So, ilogin natin yung account natin na ginawa natin doon sa home ng yung account natin dito. So, ilagay natin sa phone natin. Yan yung email natin. Done. Password naman. So, nilagay natin yung password natin. Done. Tapos, login. Login failed. Bakit failed? Okay. Login nga ulit tayo. Palitan natin yung password. Ilagay natin yung password. Done. Login. Ayun, pumasok. So, tap to start. Ayun, yung dalawang moon natin. Ayos to ah. Ngayon, paano naman? Next, map. Coming soon. Battle, coming soon. Base, yan ang base nila. Fusion, tapos yung inventory. May isang healer. Ano yung healer? Siya palang healer. At yung isa naman, archer. Ganun. Items, others, coming soon. So talagang bagong-bago pa ito. Kailalabas lang siguro. Hindi pa tapos. Pero okay naman. Dito siguro yung PvE. Ito ka mag-battle. About yung fusion, pwede na siguro ito. So kung i-click ko yan, tapos i-click ko yung isa, dalawa sila, wala akong token. Saan ako bibili ng token? Wala pala tayo token. Not enough resources. Okay. Wala nga tayong AMB ba yung tawag ng token nila? Ambrosia. Kaya balik tayo sa base. Settings. Ito lang music, graphic mode, support, logout, sound effects. So, bagong-bago. Wala pa tayong magawa. Pwede lang tayong mag-fusion. Kung mahanapan ko kung saan ako bibili ng Ambrosia. So, tingnan ko sa kabila. Buy. Saan ka bibili ng Ambrosia? Where's the documents? Tingnan natin yung Ambrosia. AMB. AMB can be bought in Bynamon Marketplace and obtained from playing in battle mode. Where is the marketplace? Saan dito? Bynamon's items. Wow. Ito pala yung mga eggs. At Ambrosia is isang 25 dark DRK. So, makamura ka. Tingnan natin noon. Ang sabi nila ay nakapeg ng 80 DRK. Fixed price, sabi. Pero ngayon, nasa 25 na lang. Ang isang ganito, ang isang AMB. So, magbili ako ng 10. Okay? Buy. Yun. Meron na siguro akong 10. Tingnan natin sa dashboard natin. Wala pa naman. Asan yun? Sell. Inventory. Ay, wala akong AMB. Asan yun? Ayun. 10 AMB. Saan doon siya? Tingnan natin sa game natin. Puntahan natin tong game natin. Inventory. Wala pa naman. Ayun, may 10 na tayo. Tingnan nyo dito. May 10. So, punta tayo dito sa fusion. At mag-fuse tayo ng dalawa. Yun. Tapos, i-click ko sa fuse. Yun. Anong nangyari? Oh, yeah. Okay. So, meron na akong rank D na ito. At tumas ang damage niya. 47 na. Defense is 50. HP is 18. Ay, parehas din naman pala. Kala ko tumaas. Pero, healer pa rin siya. So, hindi naman natin ma-change yung pangalan. Okay. Visit, bakit ikiniklik ko dyan? Tingnan ko nga. Special name. Healer. Okay. Yan. Tapos, okay. Yun. Meron tayong day. So, ganun ang mag-fuse. At meron ka ding timer kung kailan ka ulit maka-fuse. Tingnan natin sa base natin. Ayun na siya. At tingnan natin ang future nito kung ilalabas nila itong PvE na yan. Tapos yung PvP na ito ay maganda naman siguro. So, ganyan po ang laro nito. And hindi pa ito tapos. Marami pa silang gagawin. And it's very, very early stage. And hopefully, maging okay din para pwedeng may palaro sa mga iba. Hindi lang Axie. So, yan po ang Bynamon. I hope na enjoy ninyo at makita ninyo kung ano ang laro nito. And like I said, yung mga kailangan nyo na links nasa description below. At kung gusto nyo yung mga content na ganito, mag-comment lang kayo down below kung anong gusto nyong tingnan natin. Lalo na sa mga future projects na lalabas na may future naman, titingnan natin. At sana po ay magustuhan ninyo. And don't forget to like this video as well. At subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At don't forget to click that notification bell para naman ma-notify kayo kung meron akong bagong video na may post. At ako po si Pinoy Crypto. Until next time.